Inilunsad na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kauna-unahang Green Justice Zone sa bansa. Layo nitong bigyang pansin ang pagpapahalaga sa kalikasan. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa? Naomi, isang makabuluhang araw ngayon para sa kalikasan dahil naglunsad nga ng Green Justice Zone ang Korte Suprema, Department of Justice at iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Puerto Princesa, Palawan. Mula sa 12 Justice Zone sa buong bansa, ito ang kauna-unahang Green Justice Zone na inilunsad ng Korte Suprema na nakatuon na magbigay ng maayos na sistema para sa mabilis na hustisya sa mga kasong may kinalaman sa kalikasan. Ayon kay Supreme Court Justice Maria Filomena Singh, ang pagbuo nito ay parte pa rin ng Philippine Development Plan 2023 o 2022 to 2028 kung saan ang target ay mabigyang pansin ang pagpapahalaga nga sa kalikasan. Sinabi rin naman ng maestrado na ng Palawan ang lugar na una nilang napili na bumuo ng Justice Zone dahil masasabing ito ang ideal site para dito. Bukod sa landirito ang underground river na isa sa 7 wonders of the world, paulit-ulit ding naitatalaga ang Puerto Princesa bilang cleanest at greenest city at mayroon din anyang 76 endemic species na inaalagaan dito. Sa ngayon, pinakukuha na ng Korte Suprema sa Lower o Trial Court sa Palawan ang mga isinampang kaso dito na may kinalaman sa kalikasan para mabilis ang proseso at pagdinig ng mga ito. Para naman kay Chief Justice Alexander Gismundo, posibleng may mga batas na amyendahan na may kaugnayan sa kalikasan para sa mas epektibong paghahatid ng hustisya. Samantala sa iba't ibang ahensya naman ng gobyerno tulad ng DNR, nakatuwang ng Korte Suprema dito, ayon kay Environment Secretary Maria Antoinette Yulo Loizaga, tutulong sila sa investigasyon ng mga kaso at magbibigay ng ebidensya sa mga kaso. Ang DILG naman, ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, magkakaroon sila ng training para sa mga barangay officials para tumulong sa kaso. Sa Department of Justice naman, inihalimbawa ni Remulla ang naging kaso ng paglubog ng MV Princess Empress na nagbunga ng malawakang oil spill sa karagatan ng Pilipinas. Kung paano anya naging mabisa ang investigasyon nila dito. Ito rin ang paiiralin sa Green Justice Zone. Magkakaroon din ng mga seminars sa mga prosecutors para sa pagdinig ng mga reklamo na may kinalaman sa kalikasan. Pagdating naman sa issue ng West Philippine Sea, kung saan bumubuo ngayon ng kaso ang DOJ para sa environmental damages laban sa China, sabi ni Remulla, may maitutulong din ang paglulunsad ng Green Justice Zone para dito dahil may simbolo din umano ang pagsasama-sama ng mga pillars of justices sa mismong Ground Zero o sa Palawan. Samantala, Naomi, kanina bago naman magsimula ang programa para sa Green Justice Zone, dumaan muna si Secretary Remulla sa Iwahig Prison and Penal Farm. Dito ay nakita niya ang magandang epekto ng reformation sa kulungan, lalo na ang issue ng malnutrition sa mga PDL. Malnutrition is one of the biggest problems that we have with the PDLs, and many of them die earlier than usual because of the malnourished state that they are in. Kaya mahalaga itong food production, ma-supplement ang kanilang calorific needs, yung calories na kinakailangan ng tao para mababuhay sa isang araw. Naomi, sa ngayon, dahil nga nailunsad na ang Green Justice Zone dito sa Palawan, magtutuloy na ang kanilang investigasyon hinggil nga dito sa mga kasong may kinalaman sa kalikasan. Pagdating naman dito sa West Philippine Sea, ayon kay Remulla, bukod nga dito sa kaso na may isasampa nila para sa environmental damages, sabi naman ni Remulla, ay magbubuo na rin sila ng kaso para naman dito sa nangyayari dispute sa pagitan ng China at Pilipinas na may mga banggaan o may mga alitan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. At yan ang muna ang latest mula rito sa Puerto Princesa, Palawan. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.